Ano po yung ibig sabihin ng mind-body connection sa konteksto po ng kalusugan para maintindihan po natin lahat? Thank you po, Doc Reggie. Okay. Magandang hapon po sa inyo. Pag sinabi po kasi nating mind-body connection, simulan po muna natin sa tinatawag nating concept ng ating mental health. Ang mental health ay sumasakop sa ating pag-iisip, sa ating emosyon, at sa ating pang-araw-araw na behavior or yung interaction natin sa ating environment. Pag sinabi natin mental health, part na siya ng tinatawag nating universal health. Physical, mental, spiritual, and cognitive. Meron tayong mga tinatawag na mental health aberrations o nagkakaroon tayo ng problema regarding our mental health. Either due to chronic stress or trauma or history ng abuse. Na nagkakaroon tayo ng tinatawag nating somatic symptoms o nagiging tinatawag nating physical symptoms. Nagkakaroon tayo ng aberrations na konektado yung pagkakaproblema natin sa ating mental health. Nagkakaroon siya ng physical signs and symptoms. Dahil kasi, pag na-stress ang katawan natin, nagre-release siya ng tinatawag nating stress hormone o yung tinatawag nating cortisol. Ang cortisol po kasi ang nag-determine minsan kung paano pa tayo magiging masaya, paano tayo makaka-cope up sa tinatawag nating sabi natin chronic stress regarding chronic illness. Ito rin ang nagbibigay ng signal kung ang ating immune system ay bumabagsak or ito rin ang nagbibigay ng signal kung minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag nating gastric symptoms. Di ba? Pag na-stress tayo, minsan parang nadudumi tayo o parang kumukulo ang sikmura natin. O madalas, sa ating tinatawag na nervous system, bigla na lang nanlalamig ang ating mga kamay at paa. Naninikip ang ating dibdib. Or sometimes, parang may nakabara sa ating mga lalamunan. Those are signs of chronic stress, which is, kung tawagin natin, nag-trigger sa tinatawag nating mental health aberration or mental health stimulants. Na although nandyan yung nag-trigger ng ating mental health problem, ang reactions naman ng ating katawan ay physical. Ganun po ang nangyayari sa tinatawag nating mental to physical aberrations po. Okay, alam mo, habang pinanonood natin, pinakikinggan si Doc, talaga naman, Miss Jackie, napakahusay niya magpaliwanag. Sa umpisa pa lang, unti-unti mo nung maintindihan yung importance nitong pinag-uusapan natin ngayong hapon. Thank you for that, Doc. Miss Jackie, I'd like to proceed. Paano po nakakaapekto yung matagal o hindi na-manage na stress sa ating physical na katawan? Mayroon kayong mga paliwanag kanina po kasi, di ba po, may mga history ng abuse, maaaring mag-manifest. Doc, sige nga po, i-explain nyo yung bagay na ito. Doc Reggie, thank you very much po. Okay. Unahin muna natin sa tinatawag nating mental health complications. Pag tayo may issue sa ating mental health, either ito ay depression, ito ay anxiety, or ito ay tinatawag nating psychosis o nagkakaroon ng aberration sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Ang una nagiging complication sa atin pag tayo ni-stress is number one, nagkakaroon tayo ng suicidal thoughts. Kasi dahil ayaw na natin maramdaman itong chronic stress o araw-araw o buwan na lang o taon na natin nararamdaman. Kasi ang easiest way of escape na naiisip ng katawan natin is to get out. Gusto ko na lang mawala. Kaya tumataas yung tinatawag nating suicide level among our adults and among our middle population. Isa rin nag-trigger ang tinatawag nating stress ay yung anxiety reactions. Pag tayo nagkakaroon ng anxiety reactions, naghahanap tayo ng mga way to compensate. May kaba, may takot, may nginig. Yung iba, ano ginagawa nila? Either nagkakaroon sila ng impulsive reactions, dinadaan nila minsan sa bisyo, yoyosi sila, umiinom sila ng alak, naggagamble sila o nagsusugal sila para kasi yung tension na nararamdaman nila, nawawala. Kaya lang, panandalian lang. Kasi pag natapos naman yung diversion nila, bumabalik uli yung stress. Or sometimes naman,
pag nagkakaroon tayo ng tinatawag nating psychotic breakdown, doon tayo nawawala ng tiwala sa ating environment. Natingin natin, lahat ng tao, ini-invalidate yung feelings natin. Lahat ng tao is may gustong gawing hindi maganda sa atin. Yun ang complications ng mental health sa ating environment. Pero kung regarding naman sa physical symptoms, chronic stress sa ating mental health could always complicate yung ating condition. Kung baga, sabi ko kanina, number one na nagkakaroon ng problema sa ating mga puso. Kung sa simula lang, medyo uneasy ka, balisa, hindi ka mapakali, nagkakaroon ka ng konting palpitations pag ikaw ay nai-stress. Kaya ang problema, pag chronic mo nararamdaman niya, naapektuhan ang tinatawag nating blood pressure, nagkakaroon ng komplikasyon sa ating puso. Na ngayon, hindi pa nangyayari, iniisip na natin na pag naninikip ang dibdib natin, malala ng ating kondisyon sa puso. Or sometimes naman, pag nagkakaproblema tayo sa ating blood sugar, which is common ngayon, na mataas ang blood sugar natin, iniisip agad natin, malala ng ating diabetes. Dahil kasi, yung katawan natin, through the cortisol system, tinataas niya yung level ng cortisol, which is yung ang nagpapataas ang ating blood sugar sa katawan to compensate. Ibig sabihin nun kasi, nadidiklit yung sugar natin pag nai-stress tayo. Kaya ang ginagawa ng cortisol natin sa katawan, tinataas na yung blood sugar natin. Kaso nga lang, minsan umaabot sa extensive level na hindi na kinakain ng ibang sistema natin. Kaya biglang nagsa-shutdown. Kaya common sa mga may diabetes, nagkakaroon ng tinatawag nating comatose o semi-comatose moment. Then, isa ring epekto talaga ng chronic stress, yung ating tension. Napapansin ninyo, pag tayo'y pagod na pagod, kung tayo'y sabi nating malungkot, matamlay, unang nakikita natin parang magkakasakit tayo. Iniisip pa lang natin na magkakasakit tayo. Pero the truth and the fact, bumababa yung tinatawag nating immune system. Yung tinatawag nating lymphocyte na nagpuprotekta sa ating katawan, yung mga white blood cells, bumababa yung level niya. Kaya mas lalo tayo nagiging prone for infection. Tandaan nyo, lymphocyte ang unang barrier natin sa tinatawag nating viral infection. Na sila, ang virus kasi, positive, negative yan. May mahina, may malakas. Yung mga mahinang virus, okay lang sana yan kasi kaya-kaya ng immune system natin. Pero pag everyday, naka-expose ka sa kanila, bumababa yung immune system mo, it could always complicate to much morbid. Much morbid viral condition. Then, so naging problema natin, doon sa tinatawag nating tension sa ating nervous system. Pag mataas ang stress sa ating katawan, doon pumapasok yung tinatawag nating flight or fright. Mas gusto na lang natin mag-isolate. Kaya marami sa mga ating mga pasyente, mas gusto nila, sa loob na lang sila ng bahay, mas gusto nila, hindi sila lang nagpe-prepare ng ginagawa nila. They isolate themselves from our society kasi nga, konting nararamdaman nila, iniisip nila, yung environment ang nati-trigger. Kaya mas gusto nila sa loob ng bahay. Kaya nga, sabi ko, isa sa mga nagiging complications ngayon, dahil ano ba ang pinaka-common na diversion ng mga tao ngayon pag nai-stress? Siyempre, gadget. Naiipon sila sa gadget. Then habang naiipon sila sa gadget, nagiging dysfunctional sila lalo. They try to regress and become addicted to this form of entertainment. Okay. Kaya nga sinasabi namin sa aming treatment, and that social media and gadgets are form of entertainment. We just have to move on for that. Kaya may tayong mga ways kung paano mapapasaya ang ating mga sarili.